إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Sambahin natin siya, purihin natin siya, pasalamatan natin siya, at humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran mula sa pagkakasala. At sa Kanya tayo humingi ng proteksyon mula sa kasamaan ng ating mga gawa at sa kasamaan ng ating mga sarili. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang sino mang makapaggagabay sa Kanya, maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Siya lang nag-isa at wala siyang katambal. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling mensahero at sugo. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa rinong Islam, sa araw na ito, sa araw ng Jumu'ah, ay isang mabiyayang araw na ating tatalakayin, ang isang mabiyayang paksa upang magkaroon ng biyaya ang ating mga sarili, lalo-lalo na ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Hajj, verse 11, sabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, fa in asabahu khayrun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang sa mga tao ang sumasamba sa Allah sa dulo. Ibig sabihin, sumasamba sa Allah na mahina ang kapit, sa dulo lang. Fa in asabahu khairun, kung siya ay makakuha ng pakinabang sa kanyang pagsamba sa Allah, itma'anna bih, maging matatag siya dito. Wa in asabatu fitnah, at kung siya ay magkaroon ng problema sa kanyang pagsamba sa Allah, inqalaba ala wajhihi, agad-agad siyang babaliktad. Khasirad dunya wal akhirah, sabi ng Allah bilang hukom sa kanya, khasirad dunya, nalugi siya dito sa mundong ibabaw, nalugi siya dito sa kanyang buhay sa mundo, wal akhirah, at ganun din sa kabilang buhay. Dhalika huwal khusranul mubin, at ito ang malinaw na pagkalugi. Mga kapatid sa rinong Islam, ito ay isang babala sa atin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung tayo ay sasamba sa Allah, huwag ito nakadepende sa ating pakinabang. Kung ikaw ay mayroong pakinabang, sasambahin mo ang Allah. Kung wala kang pakinabang, hindi mo sasambahin ang Allah. Yung ganong uri ng pag-iisip, mga kapatid,
ay pag-iisip ng taong siya ay nakakapit lamang sa dulo. Hindi matibay ang kanyang pagkapit sa pagsamba sa Allah. Para bang ginawa niya ang Islam na susunod sa kanyang sariling pakinabang. Kung makikinabang siya, hahawak siya sa Islam. Kung hindi siya makikinabang, hindi siya hahawak sa Islam. Ganun yung ibig sabihin ng aya na ito. At ang resulta sa kanya, sabi ng Allah, malulugi siya dito sa mundo kahit makuha pa niya ang kanyang pakinabang. At hindi lang dito, ganun din sa kabilang buhay. At ito, sabi ng Allah, ang malinaw na pagkalugi. Ibig sabihin, wala nang mas lugi pa kaysa ganitong uri ng klase ng pag-iisip ng isang tao na ginawa niya ang Islam depende sa kanyang pakinabang. Kung makinabang siya, tatatag siya sa Islam. Kung hindi siya makinabang, aalis siya sa Islam. Itong aya na ito ay natafsir ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Si Ibn Abbas ay kabilang sa mga ulama, mga maalam, mga dalubhasa na mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, itong aya na ito ay bumaba sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa isang tao na naglakbay galing sa malayo papuntang Madina. Nung narinig niya na nagmuslim ang mga tao sa Madina, sabi niya, subukan ko ring magmuslim. Kung makinabang ako, ipagpatuloy ko. Kung hindi ako makinabang, alis ako. So nung siya ay pumunta na sa Madina, nagkaroon siya ng pakinabang. Bakit? Nung siya ay nagmuslim, ang kanyang mga hayop ay tumaba. Nagkaroon ng baraka, nagkaroon ng biyaya. Ang kanyang mga kambing dumami, ang kanyang mga kamilyo dumami. Sabi niya, ang ganda pala sa Islam. Ang ganda pala sa Islam. Para bang ginawa niya ang Islam na pakinabang niya dito sa mundo. So tumatag siya sa Islam. Pagkatapos ng ilang panahon, namatay ang kanyang mga kambing. Pumayat ang kanyang mga kamilyo. So ano, sa tingin niyo ang sasabihin niya? Hindi pala maganda sa Islam. Pumayat yung mga kambing ko. Namatay yung mga kamilyo. Aalis na lang ako. Sa kanya ibinaba ang aya na ito. Sa kanya, sa ganong klaseng tao, ibinaba ang aya na ito. Mga kapatid, sa reliyong Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha niya sa atin na mga tao, gusto niya tayong magabayan. Gusto niya tayong na makapasok sa paraiso. Kaya niya ibinigay ang Islam. Hindi pwede na ikaw yung masunod, kundi ang Islam ang masunod. Bakit? Kasi yun ang nakita ng Allah na paraan upang ikaw ay maligtas dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Upang ikaw ay manirahan dito ng payapa, maligaya, masaya, at ganoon din sa kabilang buhay. Ang Islam ang solusyon. Hindi kung ano yung pakinabang mo. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran na فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, O Muhammad, kung sila ay hindi maniniwala sa iyong mensahe, alamin mo na ang kanilang pagtanggi lamang ay dahil sa pagsunod nila sa kanilang sariling kagustuhan. Alam nila na ang Islam yung totoo, pero ang dahilan lang ng pagtanggi nila, pag-alis nila sa Islam, dahil hindi sila nakikinabang. Allahu musta'an. Ibig sabihin, ginawa niya ang kanyang pakinabang na parang Diyos na kanyang sinasamba. Kung may pakinabang, mananatili siya. Kung walang pakinabang, aalis siya. Allahu musta'an. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi na Allah, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniniwala mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot at huwag niyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay malibang na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafah. O kayong mga mananampalataya, pasukin niyo ang Islam ng buo. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. At huwag niyong sundan ang mga yapak ng Satanas. Huwag niyong sundan ang mga yapak ng Satanas. Innahu lakum aduwwum mubin. Sapagkat siya ay lantad na kaaway ninyo. Mga kapatid sa Islam, itong aya na sinabi na Allah na inutos niya sa atin bilang mananampalataya na pasukin ng Islam ng buo, yun ay nangangahulugan na ang Islam ang masunod sa iyo, hindi ikaw ang masunod sa Islam. Hindi yung pipiliin mo lang kung ano yung meron sa Islam na pabor sa iyong emosyon, pabor sa iyong pakinabang, at yung hindi pabor ay tatanggihan mo. Hindi ganon. Maging tunay na Muslim ka lang kung susundin mo ang lahat ng meron sa Islam sa abot ng iyong makaya. Sinabi ng mga ulama, susundin mo ang utos ng Allah at ng Propeta Muhammad SAW sa abot ng iyong makaya. At kung ano ang ipinagbawal ay huwag mong gawin. Talikuran mo. Layuan mo kung ano yung pinagbawal. Kaya man o hindi, layuan mo. Pero sa pinag-utos, gawin mo hanggang sa abot ng iyong makakaya. Pero pag iwas sa mga ipinagbabawal, walang sinabi dun sa abot ng iyong makakaya dahil lahat ng bawal ay kaya nating iwasan. Pero hindi lahat ng utos ng Islam ay kaya nating gawin. Tulad halimbawa, inutos ng Islam na ikaw ay magzakat, maglabas ng pera para ibigay sa mga tao na kailangan. Kung wala kang pera, hindi mo kayang gawin yun. Inutos ng Islam na ikaw ay mag-fasting sa Ramadan. Kung may sakit ka, hindi mo kaya, hindi obligado sa'yo. Inutos ng Islam kapag ikaw ay magsala, nakatayo ka, kung hindi mo kayang tumayo, umupo ka lang. So ibig sabihin, hindi lahat ng utos ng Islam ay kaya mong gawin. Pero ang lahat ng ipinagbawal ng Islam ay kaya mong iwasan. Lahat ng ipinagbawal ng Islam, kahit may sakit ka pa, kahit may kapansanan ka pa, basta't ipinagbawal ng Islam, kaya mong iwasan. Ang punto dito mga kapatid sa rilong Islam, kung gusto nating magtagumpay dito sa mundo, magkaroon ka ng mapayapang pamumuhay, magkaroon ka ng masayang pamumuhay, huwag kang tumingin sa pakinabang mo, tumingin ka doon sa Islam. Kung ano yung inutos ng Islam, yun yung gawin mo. Kung ano yung ipinagbawal ng Islam, iwasan mo. Huwag yung pipilitin mo yung batas ng Islam na umayon sa iyong sariling kagustuhan. Pipilitin mong i-connect ang batas ng Islam sa iyong sariling kagustuhan upang mas manaig ang iyong sariling kagustuhan dahil meron kang pakinabang doon. Kung wala kang pakinabang, hindi mo yung gagawin. Allahumma musta'an. Kaya iwasan natin yung ganong pag-iisip upang tayo ay hindi mapabilang sa sinabi ng Allah, khasirad dunya wal akhirah, siya ay nalugi dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Allahumma musta'an. Pansamantalang kaligayahan lang yung pakinabang na makuha mo. Pero yung pagkatapos nun ay parusa na wag mo isipin na yung parusa ay sa kabilang buhay lang. Dito sa mundo ay pinaparusahan ka na. Kapag hindi ka naging masaya sa iyong pamumuhay dito sa mundo, kahit marami kang pera, kahit marami kang posisyon, kahit maganda yung bahay, maganda yung sasakyan mo, parusa na yon pag hindi ka nagkaroon ng kaligayahan sa iyong puso habang ikaw ay namuhay dito sa mundo. Kaya nga sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Shaykhul Islam, inna fid dunyati jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kabilang sa mga ulama, sabi niya, dito sa mundo ay mayroong paraiso. Dito sa mundo ay mayroong paraiso. Sino man ang hindi siya makapasok sa paraiso dito sa mundo, hindi siya kailanman makapasok sa paraiso sa kabilang buhay, yung tunay na paraiso. Anong ibig sabihin niya doon? Yung kaligayahan sa pananampalataya. Yung nakakaramdam ka ng tamis ng pananampalataya sa Islam.
Kapag naramdaman mo yun, kasi nabanggit sa ibang narration na sa mundo ay mayroong paraiso na kung sino man na hindi niya ito matikman, hindi siya makakatikim sa paraiso sa kabilang buhay. So kapag hindi mo natikman yung tamis ng Islam, hindi mo matitikman ang tamis ng paraiso sa kabilang buhay. Kasi ang Islam, para siyang reflection ng paraiso sa kabilang buhay dito sa mundo. Pag ikaw ay sumunod sa Islam, kahit na salungat sa iyong sariling kagustuhan, salungat sa iyong pakinabang, insyaallah, makakapasok ka sa paraiso. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipabilang niya tayo sa mga tao na makapasok sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة.